Good morning mga kababayan. Good morning. Good noon mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa ISO, sa Highway 77, Talamban, Cebu City. Cebu City. By the way mga kababayan, magko-comment po tayo ngayon sa ginagawa ni General Torre. Doon sa King KOGC. Si General Torre mga kababayan, by the way mga kababayan, kung hindi pa-subscribe sa aking channel, pa-subscribe na naman, then pa-like and share ang ating video para naman madagdagan ang ating mga subscriber. By the way mga kababayan, ito ang comment natin. Si General Torre nagpapasok ng isang bagay, tinatawag ng black box doon sa private area ng KOGC. Itong private area mga kababayan, ito ay para nila malaman, ito siguro ay isang kumukulik ng mga data doon sa KOGC. Bakit sila maglalagay doon mga kababayan? Itong kalapastanganan ni Torre, talagang sagad sa buto na ang diskarte itong si Torre mga kababayan. Palpak talaga. Mas mabuti pa, lagyan mo yung black box mo, ilagay mo doon sa BGMP, Munting Lupa. Doon mo ilagay kasi doon ang mga maraming sindikato. Pero doon sa KOGC, bakit ka maglalagay doon na hindi naman yan pag-aari ng gobyerno? Hindi niyo pag-aari yan, pag-aari yan sa private sector yan. Itong si General Torre, palagay ko mga kababayan, siya si Torre bangag rin ito. Isa rin itong bangag. Maglalagay ka na sa isang black box na walang pahintulot, ilalagay sa scanner, hindi papayag. So, tingnan mo ang kalukuhan ng mga pulis na ito. Itong kawawang taong mga nasa ubos na ranking niya, gutom na gutom, parang mahihimatay na sa gutom, walang pagkain. Tapos ngayon maglalagay pa sila ng isang black box. Bakit kayo maglalagay? Ilagay nyo yan doon sa presuhan sa Munting Lupa City Jail. Doon mo ilagay yan kasi doon ang mga hukus-pukus nandoon, hindi yan sa KOGC. Ang nandyan mga kababayan, puro pagkanta, pag-praise, pagdahig sa ating Panginoon. Isang lugar yan na balaan. Bakit nyo lalagyan? Itong si General Torre, siguro ito si General Torre, walang ubos na talaga ito ng titingnan natin balang araw mga kabayan ano ang mangyari. Titingnan natin balang araw ano mangyari. Bakit pati amo mo mawala din sa kanyang trabaho. Pati ikaw, lahat itong mga tao na to, ilan yan? 1,000, 2,000 people. Kawawa naman itong mga tao to. Aywan ko ba ano bang reaksyon nato ni Senator Bato? Senator Bato, huwag mong bibibihin ni Senator, gawan mo na para cite on contempt mo. Bakit? Kapag hindi sumagot ng sagot, cite on contempt mo, bakit? Ordinaryong tao lang ba i-cite on contempt ninyo? Tingnan natin mga kababayan, may 3 taon pa ang amo ninyo. May 3 taon pa. Kaya sumunod sana kayo sa batas para hindi lalong magulo ang ating bayan. Kayo ang nagpakapaggulo. Dahil sa tama siguro ninyo, kaya ganun na lang ang trip ninyo. Ang nasa trip ninyo ay ang KOGC. Kasi malaking pera dyan ang nakasalalay. 10 million pounds. Hindi pa sapat sa boundary ng US na $2 million. Kaya dyan
ganyan kay katat-katat na makuha ninyo si Kibuloy? Bakit ganyan kayo? Ha? Bakit ganyan kayo mga kababayan? Kayo ang mag-implement ng batas na tama, kayo pa ang lumalabag. Tingnan natin itong senador eh. Tingnan natin ito. Balang araw, mas kawawa pa ka kay Diwata. Kawawa pa ka talaga kay Diwata. Itong si Marvel, kawawa pa ito kay Diwata. Kasi illegal talaga ang ginawa nila. Illegal din talaga, mga kababayan. So ngayon, kung ikaw nasa kalagayan ngayon sa QGC, anong nasa puso't isipan niyo? Masakit siguro, di ba? Sana magtulungan tayo sa ganito ng paraan. Dapat mawala na ito sila. Itong mga para na silang terorista eh. Lulusob na walang kahit hindi na ayon sa batas. Ano talagang klaseng taong to? General ka pa naman. Pero bakit ganyan ka? General ka. Bakit ganyan ka pa naman? By the way mga kababayan, hanggang dito na lang. So maraming salamat sa inyong suporta. Uuwi tayo ng bahay muna kasi kakain tayo. Relax muna kasi napakainit ang panahon. So maraming salamat. God is good all the time. God is good with you all, kaninyong tanan mga kababayan. Nako, ibuhay kamahirap mga kababayan.